Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Jonas." Kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Panginoon. Batiin mo nga yung katabi mo, nasa likod. Good evening, brother. Good evening, sister. Ayan. Natanong ko nga po pa kayo, nabasa niyo na ba ang libro ni Jonas? O Book of Jonah, yan, sa English. Sino dito nabasa na ang life ni Jonah? Taas ang kamay. Yan. Alam nyo, hindi naman makapal, manipis nga lang, no? Ilang chapter lang yun, no? Pero napaka-importante nitong libro ni Jonas. At ang Panginoon ginamit itong storya at ginawa ni Jonas para sa ating henerasyon. No? Merong isang katikista, no? Na nagtanong sa mga estudyante, sa mga bata. Sabi niya, "Mga bata, nabasa niyo ba yung libro ni Jonas?" "Opo, ma'am." Tapos, anong natutunan niyo sa libro ni Jonas o ni Jonah? May isang bata nagtaas ng kamay. Anong natutunan mo sa libro ni Jonas? "Ma'am, na kapag ang tao pala'y kinain ng isda, nagkakasakit." Kaya daw dinura nung isda si Jonas. Siguro, no? Makikilala lang natin si Jonah dun sa istorya niya sa loob ng malaking isda. Yung iba, ginawang balyena, no? Pero wala man nakalagay sa Biblia kung balyena yon. Sinabi lang, malaking isda. At alam niyo po, mayroong tatlong tao na kailangan nating makilala doon sa istorya ni Jonah. No? Ano yun? No? Unahin natin yung mga taga-Ninive. Sino ba yung mga taga-Ninive? Alam niyo po, no? Ang mga taga-Ninive ay ang pinaka-worst na tao sa mundo nung panahon yun. Bakit? No? Dahil nasa kanila na ang lahat ng bisyo. Para bang Sodoma at Gomora ang Ninive. Ganun ang mga tao doon. No? At alam niyo ba, ayon sa mga historical findings ng Biblia, no? Yung mga taga-Ninive, no? Kapag nasakop nila ang isang bayan, alam nyo, pinuputol nila yung tenga at saka ilong ng mga nasasakupan nila. At yung mga sundalo, no? Pinupugutan nila ng ulo.
at nilalagay ang bangkay sa harapan ng gate ng syudad. Ganon katiribili yung mga taga Ninive. At rampant din sa kanila ang pagpatay ng mga bata, abortion, at pagsasakripisyo ng mga bata sa Diyos-Diyosan. So imagine, anong klaseng tao ang mga taga Ninive? Oh? Parang siguro, sabihin natin sa Tagalog, mga walang kaluluwa, mga maitim ang buto. Oh? So yan yung mga Ninevites. At pumunta tayo kay Jonah sa pangalawang tao. Kung kayo si Jonah, pupuntahan niyo ba yung mga taong yun? At sasabihin, ako'y pinadala ng Panginoon. Ha? Para bang isang tao na pinadala sa mga kanibal. Ganun. Ang mga taga Ninive. At alam nyo, yung time na rin yun, ang mga Israel galit sa mga taga Ninive. Meron silang alitan. So, alam nyo, 2 beses nang pinadala ng Panginoon si Jonas sa Ninive. Yung una, anong ginawa ni Jonas nung sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive? Anong ginawa ni Jonas? Tumakas. At pumunta sa isang barko. At anong nangyari sa barko? Ayun. Nagkaroon ng malaking alon at halos mamatay na yung mga tao doon. Hanggang sa nagpalabunutan sila. At ang nabunot na may sala ay si Jonas. At doon na itinapon si Jonas sa dagat. Buti na lang, ayun na, yung malaking isda pinadala ng Panginoon para kunin si Jonas. At muli, sinabi ng Panginoon, pupunta ka na ba sa Ninive? At of course, siyempre, ikaw ba naman ang nasa tiyan ng isda? Hindi ka magbago. So sabi niya, sige, pupunta na ako sa Ninive. Pero, tandaan ninyo, napilitan lang si Jonas. Napilitan lang siya. Bakit? Sinabi nga, binasa ni Sister sa first reading, ang Ninive ay mas malaki pa sa diocese ng Novaliches. Siguro sabi doon, 3 araw bago mo maikot ang buong Ninive. Ganyang kalaki. Siguro parang Quezon City. 3 araw. Pero anong ginawa ni Jonas? Kung nakikinig kayo sa first reading, anong ginawa niya? 1 araw lang siya. Naglakad. Hindi pa nga alam natin kung hanggang saan siya dumating si Jonas. Baka nga hindi pa siya nakapunta doon sa capital ng Ninive sa pagpapahayag ng sentensya ng Panginoon. Pero anong nangyari? Nakita nyo naman, sa unang pagbasa. Bagamat si Jonas hindi nalibot yung buong Ninive, pero may mga nakarinig sa kanya, sa kanyang preaching. At nakarating sa hari. Anong ginawa ng hari? Ayun. Inuutos niya na lahat na mag-ayuno, magsakripisyo. Kita niyo? Masasamang tao yan, mga killer na mga tao. Pero anong ginawa nila nung narinig nila doon sa isang messenger, yung sinabi ni Jonas, nagbagong buhay sila. They were converted. At anong ginawa nitong magaling na si Jonas? Pumunta siya sa tuktok ng bundok, para para tignan na wasakin ng Diyos ang Ninive. Pero ano nangyari?
hindi ginawa ng Diyos. Nahabag ang Diyos sa mga taga-Ninive. Kaya naman si Jonas ay nagtampo sa Panginoon. Di ba? Parang tayo, si Jonas. Panginoon, bakit yung tao yun ang sama-sama? Bakit ganun ang ginawa mo? Sana dapat pinarusahan yung sister na yun. Sana pinarusahan yung brother na yun na sinasaktan ako. Bakit pinatawad mo pa? Bakit pinagpala mo pa yung taong yun? Nakagalit ko. Hindi po ba? Para tayong si Jonas. No? Gusto natin yung kaaway natin, no? Ay maparusahan ng Diyos. Pero alam nyo, natauhan si Jonas kasi kahit siya, pumunta na tayo sa pangatlong tao, ang Panginoong si Lord. Si Lord, ang Diyos, ay Diyos ng second chance. God is a God of second chance. Kita nyo, kahit gaano kasama ng mga tao sa Ninive, dahil nagsisi sila, pinatawad sila ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Walang taong gaano kaitim ang buto, gaano kasama, ang hindi kayang baguhin ng Panginoon. At sa totoo lang po, Diyos lang ang nagpapabago sa isang tao. O pwedeng gamitin niya ikaw at ako bilang instrumento, pero nagpapabago sa isang tao ay ang Diyos, ang Panginoon. Kaya huwag tayong magtatampo katulad ni Jonah sa Panginoon. At huwag tayong tatalikod sa utos ng Panginoon sa atin. Dahil alam natin na masama yung taong yun, salbahe yung taong yun, dapat parusahan yung taong yun. Kasi bagamat ganun ang taong yun, ang taong yun ay mahal pa rin ng Diyos. Yung kaaway mo na yun, may kaluluwa pa rin yun. Yung kaaway mong yun, pwede pa rin magbago. Ikaw, pwede ka pa rin magbago. Wala sa atin dito ang makapagsasabing siya ay perpekto, na walang sala. Kaya nga, alam nyo, napakaganda ng istorya ni Jonas, no? Kasi pinapakita doon gaano kahabag, how God is merciful to us. Kaya huwag kayo mawalan ng pag-asa. Sabihin nyo, yung anak ko, salbayan, wala na yan. Yung asawa ko, grabe na yan, bisyo niyan, hindi na yan. Yung taong yun, wala na yan. Sabi nga, don't give up, awesome baby. Don't give up. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Huwag mong panghinaan ng loob. Huwag kang ma-discourage sa anak mo, sa kapitbahay mo na marites, sa mga katrabaho mo na sinisiraan ka, sa mga kasama mo. Huwag. Anlahanin mo, ang Diyos kayang baguhin. Kita nyo, napagbago ng Panginoon ang isang bansa na napakasama at binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na sila'y magbago. Tayo pa kaya? Ikaw pa kaya? Ako pa kaya? Kaya nga, no? Mga kapatid, kanina tayo nagdasal ng nobina ng ina ng laging saklolo. Sana hingin natin sa ating ina ng laging saklolo na tulungan tayong maging mahabagin tulad ng Panginoon, na ating itaas, ialay sa Kanya yung mga taong galit sa atin, mga taong naninira sa atin,
na sana baguhin niya dahil tanging siya lang ang makapagbabago ng isang tao. At magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Alam nyo, kung babasahin nyo, napakaganda ng libro ni Jonas. Sa bandang huli, napahiya siya sa kanyang ginawa. At of course, naging santo pa rin si Jonas. Kita nyo, kahit si Jonas o si Jonas ay mayroong kapintasan at mayroong pagkakamali, pinili pa rin siya ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin din, ikaw sister, ikaw brother, huwag mo sabihin, ay ako, meron akong ganitong bisyo, ay ako, meron akong ganitong mga pagkakasala, hindi na ako pwede maglingkod sa Diyos. Wag. Hindi. Ano ka man, sino ka man, maging sino ka man, no? Pwede ka maglingkod sa Panginoon. Pinili ka ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. No? At hindi ka pinili ng Panginoon dahil sa iyong bisyo, kapintasan. Pinili ka ng Panginoon para ikaw ay baguhin. Ako, si sister, si brother, si sister dyan, kami nandito sa simbahan, naglilingkod. Hindi kami nandito pinili ng Panginoon dahil mga mababait kami, dahil mga magagaling kami. Hindi. Kami nandito, kami pinili ng Diyos dahil mahal kami ng Diyos at kaya ng Diyos na baguhin kami para sa Kanyang kalooban. At alalahanin nyo, hindi tayo nagsisimba dahil tayo mga perpektong tao. On the contrary, nandito tayo nagsisimba dahil, bakit? Dahil tayo makasalanan at kailangan natin ang Diyos.